Mahirap paniwalaan ang mga bagay na walang paliwanag ng siyensya, gaya ng sapi, engkanto, mga hiwagang tila katang isip lang. Ngunit nag-iiba ang lahat kapag ikaw na ang piniling makaranas nito. Ako si Jaja at gusto ko lang ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. Noong araw, hindi lahat ng bahay ay may mga telebisyon o TV. At isa na kami doon. Dumadayo upang makinood sa kalapit bahay na mayroong telebisyon. Nakatingkayad na nakadungaw sa bintana, di alintana ang init ng araw sa katanghaliang tapat o kagat ng lamok sa madilim na gabi. At may mga pangyayari ding na pagsasaraduhan ng bintana o pintuan. Isang gabi, humahangos ako papunta sa kapitbahay upang makinood ng aking paboritong palabas na may pamagat na Guda. Mabentang mabenta sa akin ang bawat eksena. Kaya wala akong pinapalagpas. Humahagalpak ang aking tawa nang biglang makarinig ng di pamilyar na boses na tumatawag sa palayaw ko. Jaja. Nilingan ko ito. Wala akong nakitang ibang tao. Kaya agad kong binalik ang aking atensyon sa panonood. At ilang saglit lang ay narinig ko na naman ang parehas na boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napakaliit na tila malayo. Jaja. Sa sobrang inis ko, napasigaw ako. At dahil doon, pinagsaraduhan ako ng bintana ng pinanunuuran kong bahay. Kaya malungkot akong naglakad pa uwi. Makwento ko lang, wala na akong magulang, kaya nakikitira lang ako sa ate ko na nung panahon na yun ay may asawa na. May negosyo na grill house ang ate ko na madaling araw na kung magsara, kaya madalas ako lang ang mag-isa sa bahay tuwing gabi. Kaya nang makarating ako, agad kong sinarado ang pinto at bintana. Nasa sala lang ako natutulog, kaya sigaw lang ng ate ko ay magigising na ako. Ngunit umaga na nang magising ako. Tumambad ang buto ng litsyong manok sa lamesa na katabi lang ng hinihigaan ko at nagkalat ang mga kubyerto sa paligid. Sa labis na pagtataka, agad kong pinuntahan si ate na nagdidilig ng halaman sa labas. Ate, paano kayo nakapasok? At bakit ang kalat ng bahay? Hindi mo alam? Gusto kitang sakalin kung alam mo lang. Galit na sagot ni ate. Di ko maintindihan at mas lalo kong pinagtaka ang mga kapitbahay na tila iba ang tingin sa akin. At doon, kinuwento ni ate ang nangyari. Umuwi sila ate bandang 3:00 ng madaling araw. Ang tagal daw nilang kumatok. Ngunit hindi ako nagigising. Sa sobrang pag-aalala, sinira na nila ang bintana para masilip ako. Ngunit may bakal ang bintana kaya imposibleng makapasok maski ang bata. Ang pag-aalala ni ate ay napalitan ng matinding galit nang makita niya akong tuwid na tuwid ang pagkakahiga na tila nakaburol na may mahimbing na tulog. Oras ang lumipas. Nabulabog na ang kapitbahay. Hindi pa din ako nagigising. Sinubukan akong batuhin ni ate ng kung ano-ano gaya ng tsinelas, kutsara at tinidor.
at kung ano pa. Di pa din ako nagigising. Nang makahanap ng mahihiraman na lagaring bakal para sirain ang pinto, ay bigla akong bumangon. Ngunit ang pagbangon na iyon ay nag-iwan ng takot sa mga kapitbahay na nakasaksi. Mula sa pantay na pagkakahiga, bigla akong tumayo ng diretso. Nilingon at matalim kong tiningnan si ate na may kasamang pagngisi. Mga eksenang mapapanood lang sa Exorcist. Habang takot at kilabot ang nararamdaman ng mga kapitbahay, galit naman sa ate ko na di kailanman naniwala sa sapi. Dahan-dahan akong naglakad at binuksan ang pinto at muling bumalik sa pagkakatulog na tila walang nangyari. Sa sobrang inis ni ate, ay kinain niya ang dapat ay pasalubong sa akin na letsyong manok. At iniwan ang buto sa tabi ko para makasiguro na pagsisisihan ko ang mga ginawa ko. Mga ginawa ko na hindi ko maalala. Hindi ako makapaniwala sa kwento ni ate. Ngunit si ate ang taong di gumagawa ng kwento. Di nagbibiro, parating galit sa mundo. Kaya imposibleng mag-imbento ng ganoong klaseng kwento. Lumabas akong muli upang makinood sa kapitbahay. Sa labas pa lang ng bahay ay naging tampulan na ako ng tukso. Tinatawag na may sapi, iniiwasan pati ng mga kalaro. Dahil doon, lalong pinagtibay nito na totoo ang kwento ni ate. Napilitan akong umuwi sa bahay, umiiyak sa sobrang sama ng loob sa panunukso. Maaring di maniwala ang makakarinig nito, lalo na sa panahon ngayon. Ako man din ay di makapaniwala. Di ko alam kung ano ang nangyari. Di ko alam kung ang nangyari ay konektado ba sa maliit na boses na tumawag sa akin. Dahil ayon sa paniniwala, bawal sagutin ang boses na nilalang na di nakikita. O sadyang nagkataon lang ang lahat.